Hi, hello mga bata, magandang araw. Sa muli, nandito na naman ako, si Teacher Anna Marie. Ako ang gagabay sa iyo ngayon sa ating Module 10. Ito ang ating Module 10, paggamit ng magagalang na salita na angkop sa sitwasyon, pagbati, pakiusap, paghingi ng paumanhin, pakikipag-usap sa matatanda at hindi kilala, at paghihiram ng gamit. So ito ang matutunan natin sa ating Module 10. Dito tayo sa baba magsisimula. Okay. Alamin. Mahusay, naipakita mo ang iyong galing sa pagsagot sa mga naunang gawain. Sa module na ito, matutuhan mong gumamit ng magagalang na salita na angkop sa sitwasyon. Subukin. Meron ditong panuto. Piliin mo ang magagalang na pananalita na angkop sa bawat sitwasyon. Bilugan ng letra ng tamang sagot. Okay. Kapag meron kang answer sheet dyan or notebook, so ang gagawin mo ay pipili ka lang dito ng iyong tamang sagot. A, B, or C. So meron ditong unang sitwasyon, pangalawang sitwasyon, pangatlo, pang-apat, hanggang 5 sitwasyon. So basahin mo lang ang bawat sitwasyon tapos piliin mo ang letra ng tamang sagot. Okay? Okay, punta tayo sa Aralin 1. Ito ang Aralin 1 natin, magagalang na pananalita na angkop sa sitwasyon. Balikan. Kumplituhin ang tula ukol sa masayang pamilya gamit ang panghalip kami, tayo, kayo, sila. So ito ay pagbabalik-aral sa ating unang module, yung module 9. So basahin mo lang itong tula, tapos meron ditong mga patlang, kita mo? Dito mo isulat ang wastong panghalip na kami, tayo, kayo, sila. Pipili ka lang ng isa dito na angkop dito sa patlang. Tuklasin. Basahin at unawain mo ang usapan. Okay, meron ditong usapan ni Ginang Santos at ni Ami. So silang dalawa itong nag-uusap dito. So basahin mo kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Pagkatapos, may panuto dito sa baba. Isulat sa sagutang papel ang letra ng tamang sagot sa mga tanong. O nakita mo dito, meron ditong pagpipilian. Merong A, merong B, merong C. Pipili ka lang ng tamang letra. Isulat mo sa iyong sagutang papel. Suriin. Ang magagalang na pananalita ay ginagamit upang maipakita ang respeto at paggalang sa kausap. Narito ang ilang mga magagalang na pananalita at kung kailan ito ginagamit. So ito ang dapat mong matutunan. Sa paghingi ng paumanhin, sasabihin mo, ipagpaumanhin po ninyo, hindi ko po sinasadya. Kapag nakikipag-usap ka sa telepono sa iyong kaibigan, ito ang sasabihin mo, hello, magandang umaga, kumusta ka na? At kapag binigyan ka ng regalo ng iyong ninang, sabihin mo sa kanya, maraming salamat po sa ibinigay mong regalo, ninang. So ito yung mga magagalang na pananalita na gagamitin natin upang maipakita natin ang respeto at paggalang sa ating kausap. Pagyamanin.
Sa gawaing ito, isulat mo sa sagutang papel ang maaaring maging tugon sa mga magagalang na pananalita na ibinigay sa kausap o ibinigay sa usapan. So dito, meron ditong mga pag-uusap. Tapos nakita mo naman, okay, siya itong nagsasalita tapos siya itong kausap niya. Ngayon, ang gagawin mo, sagutin mo lang ang kanyang sinasabi. Kanyang sinabi dito, tapos isulat mo dito ang iyong sagot. Kailangan gagamit ka ng magagalang na pananalita sa pagsagot mo sa kanyang sinabi or sa pagsagot mo sa iyong kausap. Okay, dito, hello, magandang umaga, kumusta ka na? So, ano ang magiging sagot mo sa kanyang sinabi? Isulat mo dito sa bilog na ito. So, dito mo isulat. Or, isulat mo sa sagutang papel mo dyan or notebook. Ilagay mo lang dyan, number 1, tapos isulat mo na ang dapat mong sabihin sa iyong kausap. Okay, kuha. Dito, meron din hanggang dito sa baba. Isa-isip. Huwag kalimutan. Magagalang na pananalita sa pagbati. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, maraming salamat. So ito ang sasabihin natin kapag gagawa tayo ng pagbati or greetings. Kapag meron tayong nasalubong sa umaga, sabihin natin sa kanya, magandang umaga po. Kung hapon naman, magandang hapon po. Kapag gabi, sabihin mo din, magandang gabi po. Tapos, pag binigyan ka ng regalo, sabihin mo, maraming salamat. Ito naman, magagalang na pananalita sa paghingi ng paumanhin. So, meron kang nagawa na kamalian or meron kang nagawa na hindi maganda sa kaklase mo or sa kaibigan mo. So, ang sasabihin mo, ipagpaumanhin po ninyo, hindi ko po sinasadya. So, nagpapakita ito ng paggalang at respeto natin sa ating kausap. Ito naman, magagalang na pananalita sa pakikipag-usap sa telepono. O kapag merong tatawag sa iyo sa cellphone mo, sabihin mo muna, hello, magandang umaga, kumusta ka na? Yan ang mga tamang pagsagot natin sa ating mga kausap. Ito ay nagpapakita ng respeto at paggalang natin sa kanila. Isagawa. So, sasagutan natin ito. Dito, ito ang panuto. Kulayan ang masayang mukha. Ito. Kung ang pahayag ay nagpapakita ng pagiging magalang. Kulayan naman ang malungkot na mukha kung hindi. Nakuha mo ang ating panuto? Kulayan ang masayang mukha. Nakikita mo dito, meron dito ang mga masasayang mukha. Tapos dito, malungkot na mukha. So, ang gagawin mo, basahin mo itong pangungusap. Kapag nagpapakita ito ng paggalang, masayang mukha ang ating kulayan. Ikaw na ang magdidesisyon kung ano ang kulay na gagamitin mo. Kasi hindi naman sinabi sa panuto natin dito kung ano ang kulay na gagamitin. So, ikaw na ang bahala. Basta, sinunod mo itong panuto na masayang mukha ang kulayan kapag nagpapakita ng paggalang. Kapag hindi nagpapakita ng paggalang, itong malungkot na mukha ang iyong kulayan. I hope nakuha mo. Tayahin. So, ito na ang ating evaluation or assessment. Dito, hanapin sa hanay B, dito yung B. Dito, hanay B. Ang tamang magagalang na pananalita na angkop sa hanay A. Ito yung mga hanay A.
Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. O, sa sagutang papel mo, pili ka lang dito ng mga letra ng iyong tamang sagot. O, hanapin mo lang dito sa larawan kung ano ang sinabi dito. O, hanapin mo lang dito sa larawan na angkop dyan. Okay, halimbawa ito, una. So dito merong nag-uusap. O, dalawang guro ito nag-uusap, tapos itong batang to, ang gagawin niya ay gusto niyang dadaan sa gitna ng dalawang nag-uusap. So ano ba ang karapat-dapat na sabihin niya na gagamit siya ng magalang na pananalita? O ito ba, magandang gabi po, makikiraan po, mano po lola, maraming salamat po, ipagpaumanhin po ninyo. O, piliin mo dito ang magagalang na pananalita na angkop dito sa ipinakita ng ating larawan. Pili ka lang ng letra, tapos letra ang isulat mo sa iyong sagutang papel. Karagdagang gawain. Isulat mo sa sagutang papel ang dapat na magagalang na salita na angkop sa sumusunod na sitwasyon. Piliin mo sa loob ng kahon ang iyong sagot. O, nakita mo dito merong kahon, so dito ka pipili ng iyong tamang sagot or ng iyong tamang sasabihin sa mga sumusunod na sitwasyon. Merong 3 sitwasyon dito. So, nakita mo dito merong mga linya. So, kopyahin mo lang ang iyong tamang sagot dito. Isulat mo dito sa linya. Kuha. Halimbawa, nabasag mo ang salamin ng iyong ina. O, anong sasabihin mo? Nakagawa ka ng hindi mo sinasadya or nakagawa ka ng mali? Nakagawa ka ng kamalian? So, ano ang sasabihin mo kapag nakabasag ka ng salamin? Ito ba? Maraming salamat po. Ipagpaumanhin po ninyo. Magandang hapon po, ma'am. Kumusta po kayo, ninang? Walang anuman. Okay. Punta tayo dito sa ibang aralin natin na matutunan natin dito. Sa aralin na ito, matutuhan mong gumamit ng magagalang na pananalita sa angkop na sitwasyon sa pakikipag-usap sa matanda at hindi kilala. So, dito sa aralin nito dito, so ang matutunan natin dito, pakikipag-usap sa matanda at hindi natin kakilala. Okay, subukin. Naglalakad ka ng mabilis papuntang silid-aralan nang hindi sinasadya ay nabangga mo ang iyong guro. Ano ang iyong sasabihin? O, ito yung panuto. Iguhit ang bituin sa iyong sagutang papel kung ito ay tama at ikis naman kung mali. O, nabangga mo ang iyong guro sa silid-aralan or papunta ka, naglalakad ka ng mabilis papuntang silid-aralan, nabangga mo ang iyong guro. So, ano ang tamang sasabihin mo sa kanya? Kapag tama itong pangungusap na to, kapag tama to, so, gumuhit ka ng bituin. Kapag mali ito, lagyan mo ng ikis. Okay, dito tayo sa ating aralin to. Magagalang na pananalita sa angkop na sitwasyon sa pakikipag-usap sa matatanda at hindi kilala. So, magbabalik-aral tayo. Tinanong ka ng nanay mo kung nagawa mo na ba ang iyong takdang aralin. Ano ang sasabihin mo? Okay, ito yung panuto. Lagyan ng check ang kahon ng tamang sagot. Isulat ito sa sagutang papel. So, ang isulat mo sa iyong sagutang papel, check kung tama ang sagot. So, dito sagutin mo lang ito. Tinanong ka ng nanay mo kung nagawa mo na ba ang iyong takdang aralin, ano ang dapat mong sabihin sa kanya. Kung tama, lagyan mo ng check or sumulat ka ng check. Tapos
Basahin mo lang to kung tama ba, ito ba ang isasagot mo sa iyong nanay. Kapag hindi ito ang sagot mo sa iyong nanay, o leave blank, huwag mong lagyan ng check ang kahon. Punta tayo sa tuklasin. Alin sa sumusunod na usapan ang nagpapakita ng pagkamagalang sa nakatatanda at hindi kilala? Isulat ang check sa sagutang papel. O, check na naman ang isagot mo. So, dito kita mo merong mga kahon dito. So, dito mo ilagay ang iyong check. O, kapag answer sheet, ilagay mo lang ang check. Okay? So, alin sa sumusunod na usapan ang nagpapakita ng pagkamagalang sa nakatatanda at hindi kilala? Isulat ang check. So, dito, sa halimbawa, magandang umaga po, Ginang Evangelista. Maraming salamat po sa tulong. So, sagot naman niya, walang anuman, Mila. Kung nagpapakita ito, ang batang ito nagpapakita ng pagrespeto sa kanyang kausap, lagyan mo ito ng check. Ito, kung hindi nagpapakita ng paggalang, huwag lagyan ng check. Okay? Basahin mo lang ang kanilang usapan. Suriin. Isang paraan ng pagpapakita ng pagiging magalang ay ang paggamit ng mga magagalang na pananalita. Ang mga magagalang na salita sa pakikipag-usap sa nakatatanda at sa hindi kilala. So ito ang dapat mong ilagay sa iyong isipan kung kailan natin ito gagamitin. Ito yung mga halimbawa ng mga magagalang na pananalita. Okay. Dito, basahin mo lang to. Dito, hanggang dito. Basahin mo kasi yan ay mga magagalang na pananalita na gagamitin natin sa pakikipag-usap natin sa mga nakatatanda sa atin at sa mga hindi natin kakilala. Pagyamanin. Isulat sa sagutang papel ang letra na angkop sa magagalang na pananalitang gagamitin sa bawat larawan. Okay, dito may mga larawan. Tingnan mo lang ang mga larawan. Tapos, ito yung mga magagalang na pananalita na sa loob ng kahon. So, pipili ka lang dito ng letra ng iyong tamang sagot. So, letra lang ang iyong isulat sa iyong sagutang papel. Ito. Halimbawa ito. Anong ginawa ng bata dito? Alin dito ang tamang sagot mo? A. Mano po. B. Tao po. C. Tama po. Okay? Ito naman. Hanggang dito. Dito. Isa-isip. Isang paraan ng pagpapakita ng pagiging magalang ay ang paggamit ng mga magagalang na pananalita. Okay. Sa pakikipag-usap sa nakatatanda at hindi kakilala, ugaliing gumamit ng blank at blank. Isulat mo ang iyong sagot dito. Kapag nakikipag-usap tayo sa nakatatanda at hindi natin kilala, ano ba ang sasabihin natin sa kanila? Isagawa. Pagtambalin mo ang mga larawan na nasa hanay A sa angkop na magagalang na pananalita na nasa hanay B. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong papel. Letra. Pili ka lang dito ng letra ng iyong tamang sagot. Now, tingnan mo ang mga larawan kung ano ang nakikita mo dito. Ano ang ipinahahiwatig nito. Tapos, piliin mo dito ang tamang sagot. Tayahin. Basahin mo ng mabuti ang bawat sitwasyon, isulat sa sagutang papel ang iyong sasabihin gamit ang mga magagalang na pananalita. So dito meron ditong linya, dito mo isulat ang iyong tamang sasabihin. O isulat mo dyan sa iyong sagutang papel. Binigyan ka ng laruan ng ninang mo. O anong sasabihin mo sa kanya? Isulat mo dito.
Remember, magagalang na pananalita na sasabihin mo sa kanya. Dito isulat sa linya. Bumisita ang lola mo isang hapon. O, anong sasabihin mo sa kanya? Isang tanghali kumakain ka sa kantina at dumaan ang iyong guro. Isang tanghali. O, so, ano ang pagbati na sasabihin mo sa iyong guro? Karagdagang gawain. Ipinagluto ka ng iyong nanay ng masarap na pagkain. Anong magagalang na pananalita ang maaari mong isagot sa iyong nanay? Isulat sa papel ang iyong sagot. O, ito yung sinabi ng nanay. Tapos, ano ang isasagot mo? Ano ang sasabihin mo sa iyong nanay? Kailangan ang sagot mo ay nagpapakita ng magagalang na pananalita. O sabi niya dito, anak, ipinagluto kita ng paborito mong pagkain. Ano isasagot mo sa iyong nanay? Isulat mo sa iyong sagutang papel. Okay, dito naman tayo sa ibang aralin. Alamin, sa aralin na ito, matutuhan mo ang magagalang na pananalita sa panghihiram ng gamit. O, matutunan natin dito ay ano naman ang sasabihin natin kapag tayo ay hihiram ng gamit sa ating mga kaklase o sa ating mga kapatid. Okay, meron ditong subukin. Suriin ang concept map na nasa ibaba. Isulat mo sa iyong sagutang papel kung anong masasabi mo sa salitang pagkamagalang. Hanapin ang mga sagot sa kahon. O dito ka maghahanap ng iyong tamang sagot. O alin dito sa mga salitang ito na nasa loob ng kahon ang isulat natin dito sa ating concept map. So dito nakita mo, okay, pwede kang gumawa ng katulad nito sa iyong sagutang papel. Okay? So, ito ay biluhaba o. Sulat mo pagkamagalang. Ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng pagkamagalang? So, pipili ka dito ng tamang sagot. Isulat mo dito, 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 dito. So, ilan lahat? 1, 2, 3, 4. So, 4 ang piliin mo dito sa loob ng kahon na nagsasabi tungkol sa pagkamagalang. Kuha. Okay. Ito na tayo, aralin 3. Magagalang na pananalita sa paghihiram ng gamit. O, ito ang matutunan natin. Kung paano tayo hihiram ng gamit. Okay, balikan. Basahin ang mga pangungusap. Iguhit ang masayang mukha sa sagutang papel kung nagpapahayag ito ng pagiging magalang. At malungkot na mukha naman kung hindi. So, ito lang ang iguhit mo. Iguhit mo ito sa iyong sagutang papel. Masayang mukha kapag nagpapahayag ng magalang. Malungkot na mukha kapag hindi. So, basahin mo lang ang mga pangungusap dito. Tapos, kung nagpapakita ng paggalang, masayang mukha ang iyong isasagot. Kapag hindi naman, ito, malungkot na mukha. Tuklasin. Basahin at unawaing mabuti ang dialogo na nasa ibaba. Handa ka na ba? Kaya meron ditong dialogo. Ano ba yung dialogo? Ito ay isang pag-uusap. Pag-uusap ni Mira at ni Len. So, basahin mo ang dialogo kung tungkol saan ang kanilang pinag-uusapan. Tapos, meron ditong panuto. Isulat sa sagutang papel ang letra ng tamang sagot sa mga tanong. O merong mga tanong dito hanggang 5. So, meron ditong pagpipilian. A, B, C. A, B, C. So, letra lang ang isasagot mo sa iyong papel. Suriin. Basahin ang mga halimbawa ng mga magagalang na pananalita sa panghihiram ng mga gamit. Okay, sa panghihiram ng mga gamit, ito ang dapat nating sasabihin. Okay, una, maaari ko bang hiramin ang iyong gamit? Sasabihin mo sa iyong kaklase, maaari ko bang hiramin ang iyong gamit? Pwede din, sabihin mo sa kanya,
Pwede ko po bang hiramin saglit ang iyong gamit? Next, pagkatapos hiramin ang gamit, ano naman ang sasabihin natin sa kanila? Ito ang sasabihin natin. Maraming salamat sa pagpapahiram ng iyong gamit. Walang anuman. So ito lang ang dapat mong matutunan. Ito lang ang dapat mong isaisip kapag tayo ay manghihiram ng gamit. So ito, tandaan mo ito. Pagyamanin. Pag-aralan ang mga larawan na nasa ibaba, tukuyin kung anong larawan ang mararamdaman mo sa sumusunod na sitwasyon. Isulat ang letra nito sa iyong sagutang papel. Ito yung letra. Yung A, masayang mukha. Yung B, malungkot na mukha. So, isulat mo dito ang letra ng tamang sagot. Basahin ang sitwasyon. Ito, merong 5 sitwasyon. Tapos, ano ba ang damdamin mo dito? Kapag mabuti ito, kapag tama ito, so isulat mo lang ang masayang mukha. Kapag mali, isulat mo ang litra, titik A at titik B. Okay? Masayang mukha, titik A. Malungkot na mukha, titik B. Dito, isulat mo. Nagpaalam mo na ang kaibigan mo sa iyo bago niya hiniram ang iyong gamit. Anong damdamin mo dito? Nagpaalam mo na ang kaibigan mo sa iyo bago niya hiniram ang iyong gamit. Tama ba? So, titik A ang isulat. Kung hindi, titik B ang isulat. Isaisip. Ang pagsasabi ng magagalang na pananalita sa paghiram ng gamit sa iyong kapwa ay nagpapakita ng pagrespeto. Okay, sa panghiram ng gamit, itong sasabihin natin, maaari ba akong hiram ng gamit mo? Or, pwede ko bang hiramin saglit ang gamit mo? Okay, pagkatapos hiramin ng gamit, sabihin mo, maraming salamat sa pagpapahiram mo sa iyong gamit. Tandaan lang ito. Kasi, pwede natin itong masabi sa ating mga, especially sa atong mga kapatid. Isagawa. Basahin ang sitwasyon na nasa ibaba. Ano-ano ang pwede mong sabihin sa kaibigan mo? Isulat ang check sa iyong papel kung nagpapakita ng paggalang at ikis kung hindi. So, merong mga sitwasyon. Ito, kapag nagpapakita ng paggalang, lagyan ng check. Isulat mo ay check. Kapag hindi nagpapakita ng paggalang, isulat mo ang ikis. Pwede ko bang hiramin ang gamit mo? Kung tama ito, lagyan mo ng check. Kung mali, lagyan mo ng ikis. Or kung hindi siya gumamit ng magagalang na pananalita. Tayahin your assessment. Isulat sa sagutang papel ang letra ng tamang sagot. Basahin mo ang pangungusap tapos merong pagpipilian dito na letra. So, letra lang ang isulat sa sagutang papel. A, B, C. Nakalimutang dalhin ni Rose ang kanyang papel sa paaralan. Napansin ni Jane na nag-aalala si Rose dahil dito. Ano ba ang gawin ni Jane para kay Rose? Pili ka lang ng letra. Karagdagang gawain. Sa gawain ito, isulat mo sa sagutang papel ang maaaring maging tugon sa mga magagalang na pananalita na ibinigay sa usapan. Gusto mong humiram ng lapis sa iyong kaklase. Ano ba ang sasabihin natin sa ating kaklase kapag manghiram tayo ng gamit? Natutunan mo na doon sa unahan. So, ano ba ang dapat nating sabihin sa kanya? So, isulat mo sa iyong sagutang papel. Dito naman, Jim, ito na ang aklat na gusto mong hiramin sa akin. Ano ang magiging sagot niya? Na gagamit siya ng ano bang magagalang na pananalita na dapat niyang isagot sa kanyang sinabi. Okay?
Dito, so sa pagwawas to, so alam na ng magulang mo kung para saan ito, so siya na ang bahala dito. So wag mo na lang pansinin kung yan ay nakabaliktad. Ito ang ating sanggunian. And congratulations! Natapos mo na ang gawain mo sa Module 10. So I hope marami kang natutunan, especially mga magagalang na pananalita. And I do hope that gagamitin mo yan sa iyong pang-araw-araw na pakikipag-usap sa mga tao na nakapalibot sa iyo. So, ito si Teacher Anna Marie. Thank you so much and God bless us all.